Hallelujah, praise the Lord, ang pinakamataas na pagpupuri, paglulhati at dakilang pagsamba ay tayo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Hallelujah. I give my double honor and respect to our dearly beloved, honorable parents in the Lord. We cherish the blessed preachings and teachings of our dearly beloved, honorable Pastor Evangelist Wildy Almeida and beloved honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Greetings to their beloved children, to all the beloved preachers, beloved workers, and to you, my beloved brethren. Praise the Lord po. Hallelujah. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Araw pong ito na muli po siyang mapasalamatan. Hallelujah. Talagang hindi ka po talaga makakatanggi po, mga minamahal, pag nilapitan kang magpasalamat. Hallelujah. Pasalamatan ko po lamang dahil naalala ko po, mga minamahal, year 2021 po, kung hindi pa nagkakamali, yung magkakaroon po dito ng mass wedding po, mga minamahal. Ng taon pong yan, mga minamahal, mga month of August po, nagkaroon po ako ng ubo at yung ubo pong yun, mga minamahal, talagang tumagal po siya sa akin. That time po, hindi ko talaga alam kung paano po siya matatanggal. Hanggang sa, lagi pong may bumubulong sa akin na mag-ayuno po ako, mga minamahal. Hallelujah. Nandun po yung, sinasagot ko yung nagsasabi sa akin na mag-ayuno ka. Ang sinasagot ko po, mahal na Panginoon, sabi ko, para po nagre-reklamo, sabi ko, mahal na Panginoon, nakita mo naman yung kalagayan ko na sobra po kasi talagang tindi ng ubo ko. Sabi ko, tapos mag-aayuno pa po ako. Anong mangyayari sa akin, mahal na Panginoon? Yun po yung sabi ko. Tapos, nandun po, mga minamahal, na talagang hindi po nawawala yung tinig, yung bumubulong po sa akin na mag-ayuno ako. Kahit na po pag matutulog na ako, lagi po yan nandiyan yung tinig na yan na mag-ayuno ka. Pero hindi ko po pinapakinggan kasi sabi ko nga po, yung kalagayan ko nga, tapos mag-aayuno pa ako. Hanggang po sa isang gabi po, mga minamahal, bigla na lang po na matutulog na po ako. Paghihiga ko po, hindi na po ako makahinga. Talagang hirap po akong makahinga. Parang mapuputol po yung paghinga ko. Hallelujah. Hanggang sa halos hindi nga rin po ako makabangon po. Kasi parang yung mga ugat ko sa likuran tsaka sa dibdib ko po, nandun na parang naipit po yung mga ugat ko na hindi po ako makahinga. Hanggang sa hirap na hirap po akong bubangon. Pagbangon ko po, talagang dahan-dahan lang po yung paghinga ko. Hanggang po sa, nandun, hirap po talaga ako. Ang ginawa ko po, mga minamahal, na nalangin ako. Sabi ko, mahal na Panginoon, patawarin mo po ako. Kung kalooban mo po talaga na mag-ayuno ako, gagawin ko po. Basta, mahal na Panginoon, sa gabing ito, patulugin mo ako. Kasi ilang buwan na rin po akong hindi nakakatulog. Kasi umabot po ng 3 months yung ubo ko po ngayon, mga minamahal, na talagang hindi na rin po ako pinapatulog sa gabi. Nandun nga po na, pakatapos ko pong manalangin, mga minamahal, nandun po talaga na nawala po yung hirap ko sa paghinga. Na sa paghiga ko po, pinatulog ako ng mahimbing ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na pagkahiga ko, nagising na po ako, mga minamahal, na 7 a.m. na. Kaya napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi, that day rin po, mga minamahal, na pagkabangon ko, diretso po ako pumunta dito po sa bahay-sambahan, nag-alay po ako ng pag-ayuno. Nandun po na nangako po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na magpa-fasting po ako ng 10 days. Nandun nga po, mga minamahal, nung mga unang araw, talagang hindi po ako pinapatulog po, mga minamahal, hanggang sa nakailang araw na po ako. Pag dating naka 5 days na ako, nandun po pa rin yung ubo ko, nakapag 7 days, 6 days, hanggang pagdating po ng 7 days pagising ko, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus dahil yung nararamdaman ko po, yung sobrang tindi ng ubo ko,
tunay na pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na parang nagbiro po lamang yung nararamdaman kong yun, na talagang tinatry ko pa po na umubo. Sabi ko talagang wala na yung ubo ko. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kasi nangako nga po ako na 10 days, pag pang 8 day po, nandun po na, nandito po pa rin ako. Pero grabe po yung gawa ng kaaway, kasi bigla lang pong sumakit yung ngipin ko na talagang hindi ko po kaya yung sakit. As in, yung tenga ko po, yung mata ko, yung sintido ko, pati ngipin ko, sabay-sabay po yung sa pulso po, mga minamahal, pag yung sa yung heartbeat po natin, sa beat po ng heart natin, sumasabay po dun yung kirot, mga minamahal. Talagang siguro po, kung may nakaranas niyan, talagang grabe yung tindi ng sakit. Umiiyak po talaga ako. Sabi ko, mahal na Panginoon, parang hindi ko po kaya itong sakit na nararamdaman ko. So, sabi ko, patawarin mo ako, mahal na Panginoon, kasi talagang hindi ko po talaga kaya. Ang ginawa ko po, umuwi ako. Sabi ko, mahal na Panginoon, pag nawala po itong sakit ng ngipin ko, ipagpapatuloy ko po yung pag-aayuno ko. Nandun nga po na umuwi po ako, mga minamahal, na talagang umabot po ng 2 weeks yung sakit ng ngipin kong yun, mga minamahal, na talagang grabe po. Hindi po ako makakain, puro lugaw lang po yung kinakain ko. Hanggang po sa, after ng 2 weeks, bumalik nga po ako dito para mag-ayuno po. Ang nangyari na naman, mga minamahal, talagang gawa ng kaaway. Pagkakapasok ko pa lang po dito po sa bahay-sambahan, kakapasok ko pa lang, grabe na naman po yung kirot ng ngipin ko. Sabi ko, mahal na Panginoon, sabi ko, alam kong gawa to ng kaaway, kasi hinahadlangan niya upang hindi ko magawa yung pangako ko sa iyo, mahal na Panginoon. Pero kahit ganun pa man, mahal na Panginoon, ipagpapatuloy ko po yung pag-aayuno ko hanggang sa natapos ko po yan, mga minamahal. Kahit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus, na talagang nandun po, mga minamahal, yung kagalingan na pinagkalob sa akin ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At muli ko pong sariwain ng ginawang kabutihan sa akin muli ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At totoo na kung hindi dahil sa mahal na Panginoon, hindi niyo po ako ngayon makikita ditong nakatayo pa. Hallelujah. Hallelujah. Talagang grabe po yung pinagdaanan ko last year po. Akala ko yun na yung huling taon, mga minamahal, na hindi ko po sukat akalain na makakapag-celebrate ako ng Pasko at New Year, mga minamahal. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Alam ko po na nakita niyo yung sitwasyon ko dyan, na nakahiga ako bawat gawain. Minsan nga joyful, gusto ko man lang umupo para magpuri, pero hirap na hirap ako. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, dahil nandito ako ngayon, nakatayo, merong lakas, may buhay, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang sabi ko nga, kung hindi buhay ang ating Diyos sa pinaglilingkuran, talagang hindi nyo na po ako makikita, mga minamahal. Hallelujah. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nandiyan nga po, mga minamahal, na ilang beses din po ako na talagang parang mapuputol na po yung paghinga ko. Hindi ko alam kung ano yung position ko, kung tatayo po ba ako o upo. Pag nahiga po ako, mas lalong nahirapan po akong huminga. Kaya ang gagawin ko, upo, tayo, kasi hinahabol ko po yung paghinga ko. Ngunit nandiyan na every time pong may ganun na magpupuri po kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Nandun na yung hirap ko sa paghinga, pinapawi ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Minsan din po na ang mga beloved preachers po, mga beloved kuya, senates, na patatawagin po namin sa bahay para magpalayhans ako. Nandiyan na tuwing malayhans po ako, may minamahal, bumubuti ang pakiramdam ko. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pinapasalamatan ko po dahil sa lahat ng yun na kahit nasa ganun kang kalagayan, makikita mo pa rin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na lagi siyang nariyan. Hallelujah. Dumating din po sa point na October po na
nang madenggi po ako mga minamahal na talagang sobrang hina pa ng katawan ko. Na doon po na dengue naman po ako mga minamahal na talagang sobrang grabe na yung pain po na nararamdaman ko na nilalagnat po ako, nagsusuka, masakit yung tiyan, yung pusod ko, yung mga likod ko, yung mga buto ko po parang matatanggal. Grabe yung sakit ng ulo ko. At pati po yung tenga ko mga minamahal, para yan sasabog sa sakit. At totoo po na dito sa Manila Gawain na tinuruan tayo na sa anumang oras, sa oras ng kagapitan, tumawag ka sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah. Nandun niya po na nagpuri lang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Nilihats po ako sa pangunat panalangin ng ating minamahal ginagalang mahal na pastor. Nandun po na yung mga nararamdaman ko po mga minamahal, pinawi ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Naramdaman ko hanggang sa ang natira na lamang po yung lagnat at sakit ng ulo. Hanggang po sa yung sakit po ng ulo yun talagang pati lagnat po mga minamahal. Sabi ko nga po, mahal na Panginoon, na pag Saturday po no na talagang nag-overnight pa po ako ng Friday. At pag Friday po, pag kina-Saturdayhan po mga minamahal, nawala po yung lagnat ko, pero yung sakit ng ulo ko po hindi nababawasan. Nandun po na habang nakahiga ako, nandun na may bumubulog pa sa akin na manalangin po ako mga minamahal. Tumayo nga po ako, umupo po ako at nanalangin. Sabi ko, mahal na Panginoon, baka ito lang po talaga yung nasabi ko dahil sabi ko, mahal na Panginoon, baka hindi ko po kayanin lahat. Tulungan mo po ako, bigyan mo ako ng kalakasan. Tapos iyak lang po ako ng iyak. Grabe yung tulo ng luha ko. Hallelujah. After nga yun, may minamahal, through the first my beloved and honorable pastor, nalihans ko ang aking sarili. Maya-maya po yung sobrang sakit ng ulo kong nararamdaman. Pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kapag naalala ko mga minamahal, talagang maiiyak ka sa kabutihan ng mahal na Panginoon dahil hindi karapat-dapat na nandiyan nagkukulang, nagkakamali, nagkakasala, ngunit nandiyan yung kahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Bisaya po, sabi ko, hindi ka nga talaga karapat-dapat na sino ka para pakinggan ka ng mahal na Panginoon. Ngunit nandiyan na isang tawag mo, nandiyan ang katugunan ng ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kaya't pinapasalamatan ko po yan, hallelujah. At pasalamatan ko rin po na nung magkaroon niya po papunta po kami sa Manila Gawain na talagang pagdating po dyan sa may napawon, yung paahon po na yan, mga minamahal, bigla pong namatay yung motor na talagang bumabalik po siya, mga minamahal, pababa na po yung motor. Nandun po na yung isa kong kapatid. Nakatalon po siya. Ako naman po sana tatalon din. Nag-try po ako, naka-heels po ako, mga minamahal. Hanggang sa pagtalon ko po na out of balance po ako at bumagsak po ako sa sahig na talagang ito pong ulo ko to. Umano po yun sa sahig na tumama po. Akala ko po okay lang. Nakatayo pa po ako, nakapunta pa po ako sa may gilid. Hanggang sa maya-maya po, bigla na lang na uminit po yung buong ulo ko. Tapos nawawala po yung paningin ko. Hallelujah. Nandun nga po na inalalayan po ako ng dalawa kong kapatid na naririnig ko lang po na nagre-review po sila, sabi nila sa akin. Mag-review ka, ate. Nandun rin po talaga yung pag-review ko na nag-hallelujah po ako maminamahal hanggang sa itabi po nila ako sa isang baykubo. Pinaupo po nila ako doon hanggang sa bumalik po yung diwa ko po maminamahal at nagpatuloy po pa rin po kami. Pumunta po pa rin kami sa
dako ng tigaon. Pagdating po dun, mga minamahal, joyful, talagang hindi po ako makapag-concentrate sa pagpupuri kasi masama na po yung nararamdaman ko. Pasitabi po sa kumakain, na naiihi, nasusuka na, nadudumi na po ako, mga minamahal. Yun po yung nararamdaman ko. Ngunit, habang po nandun ako, pagkatapos po ng joyful, nagpa-lay hands po ako sa beloved preacher. Pagkapag-lay hands po sa akin, nandun na, naging mabuti po yung pakiramdam ko, nakapagpuri na po ako ng maayos. At solemn song po, mga minamahal, sabi ko, lumuhod po talaga ako. Sabi ko, mahal na Panginoon, ikaw ang nakakalam ng aking buhay. Hallelujah. Tapos, nandun po, mami naman, na naramdaman ko po talaga matamis sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hanggang po sa yung buong nararamdaman ko, nawala na po yun, mga minamahal. At natira na lang sobrang unti na sakit ng ulo, mga minamahal. Yun na lang po yung natira. At pag uwi ko nga po, pagtulog ko, kinaumagahan, lahat po yun, wala na, mga minamahal. Pinagaling ako ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Sabi ko nga po, kung wala talaga kung hindi po yung ating Diyos sa pinaglilingkuran, marahil kung ano na po yung nangyari sa akin. Hallelujah. At pasalamatan ko lamang din po na yung beloved sister ko po sa dako ng Dubai, yung bata po na inaalagaan niya, kumbaga po, hindi niya po yun nakakausap. Kasi parang na-addict po yung bata sa gadget po. Wala pong kumakausap po sa kanya kasi yung mga magulang niya po busy rin sa trabaho po. So, tapos yung, kumbaga, yung mga nauna pong nagbabantay sa kanya, hindi rin po siya tinuturuan kung ano yung dapat. So, pagdating po doon ng kapatid ko, hindi niya po makausap yung bata. Talagang hindi po siya nagsasalita. Wala po siyang response. Kung pag kinakausap siya, titingnan lang po siya ng kapatid ko. So, parang nakakaawa po yung bata, mga minamahal. Wala siyang alam ibang gawin po. Kahit kung kumain, hindi rin po siya, mahirap po siyang pakainin. Pati po, umihi, hindi po siya marunong. Pati po sa pasintabi sa kumakain, sa pagdudumi po, mga minamahal, hindi po siya marunong po, mga minamahal. Hanggang sa, sinabihan po namin yung beloved sister namin na, kumbaga, iparinig niya po yung, mag-play po siya ng preaching ng ating beloved honorable pastor. Iparinig niya po dun sa bata or habang natutulog, itabi niya dun sa bata na yung batang yan, mga minamahal, ngayon kahit papano nakakapagsalita na po siya. Hallelujah. At nandun din po, mga minamahal, na minsan nga daw po pag nag-live webcast po siya, mga minamahal, pinaparinig niya po yung pagpupuri natin. Nandun po na yung bata, iyak daw po nang iyak, mga minamahal. Hallelujah. Sabi niya, alam mo ba, Sing, na yung batang yan, pag pinapakinggan niyang mga pagpupuri dyan sa bahay-sambahan, nakikita ko yan nakaluhod na, nakatas 2 kamay, iyak nang iyak. Sabi ko, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon na para daw po bang nauunawaan niya yung sinasabi ng awitin po. Tapos nito lang po nung nakarang Sunday, nag-live din po siya. Pag the Lord's Prayer po, pinapakinggan niya dun sa bata yung awitin. Nakita niya daw po, nakataas na yung kamay, iyak nang iyak yung bata. Sabi ko, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At yung batang yan, mga minamahal ngayon, nakakausap niya na po ng maayos at nagagawa niya na yung parang normal na bata po, mga minamahal. Kaya napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus na bagamat hindi po pa siya save kasi bata pa nga po, ngunit nandun na napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil nandun na yung pinagaling niya po yung batang yan, mga minamahal, kahit paano po na nakakapagsalita na, nakakapagbilang na po siya, mga minamahal. Kaya napakabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus at pasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang patuloy na kalakasan niya po na pinagkakalob sa akin sa kanyang paggabay, pagpatnubay po, may minamahal. At i-share ko po lamang na ang aking pong beloved sister dati, si Ate Ives po, dati
ah, inaagasan po yan mga minamahal ng dugo na ilang buwan na po. Hallelujah. That time po na talagang makikita mo po siya namimilipit sa sakit po mga minamahal. Nandun nga po na x-ray po ba? Hindi ko pa alam kung x-ray po ba yung tawag doon na para maano po kung ano yung nasa loob ng sa ovary niya po mga minamahal. Nandun po na nakita na meron pong bukol sa ovary niya at yung bukol po na yon ay bumuka at nagkukos po ng pagdurugo. Hallelujah. Hanggang po sa nagpa-second opinion po ulit siya. Ganun din po yung sinabi ng doktor po, mga minamahal. So, ang ginawa niya po, isang araw sabi niya sa akin, Seng, samahan mo ako sa hospital kasi meron daw pong hospital na libre daw po yung operation. Nandun niya po, mga minamahal, na ang sinagot ko po sa kanya, hindi po ako makakasama kasi marami nga po akong gagawin. So, ang ginawa ko po that day, pati po siya na lang po yung pumunta po dun sa hospital. Ako naman po, ng araw na yon, sabi ko, mahal na Panginoon, nag-ayuno po ako, mga minamahal, 2 minutes lang din po, kahit marami po akong ginagawa, nag-ayuno po ako, mga minamahal, at hanggang po sa, pagdating niya daw po dun sa hospital, sobrang haba ng pila, pagdating po dun sa kanya na, nung siya na po, kinapakapa daw po ng doktor yung parte ng puso niya po. Pagkapakapa sa kanya, sabay-sabi ng doktor, anong ginagawa mo dito? Wala ka namang sakit. Umuwi ka na. Hallelujah. Napakabuti po ng ating pinakamamahal, Panginoong Jesus. At totoo po na yung pagdurugo niya, mga minamahal, pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya wala po talagang kaluguyan ng maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Marami akong dapat na ipagpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, mga minamahal. Pag naalala ko po yung buhay namin noon, na talagang pupunta po sa gawain na wala ka pong kain, walang kahit na ano. Pag uwi mo, wala ka rin pagkain, ngunit nandun yung pinupuno ng mahal na Panginoon, yung puso mo ng kagalakan na hindi mo mararamdaman yung kahirapan, kundi ang mararamdaman mo yung joy na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil masasabi ko po ng ating Diyos ay totoong nagpapala. Hallelujah. Nandun niya rin, mga minamahal, na sa mundo kami nakatira na talagang elementary po ako, uuwi kami doon. Minsan po gabi na, ngunit nandun na lagi kaming pinag-iingatan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At time po, mga minamahal, na nauso po nun yung maraming estudyante na nire-rape po. Meron nga po nun before na na-rape po na isang majorette po siya, mga minamahal, pinutol yung paa niya dyan po sa may Pinaglabanan High School. Nandun nga po talaga na grabe ang pag-iingat sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil minsan po kami ng kapatid ko na babae, uuwi kaming dalawa lang, ngunit habang nasa daan kami, nagpupuri kami sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Nandun nga po yung pag-iingat palagi na sa amin ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At pasalamatan ko raming po, mga minamahal, na doon po na talagang may time po na yung kumbaga po yung pagkain namin, mga minamahal, na talagang minsan po kailangan pa po namin kumuha ng nyog. Magbibinta ka ng nyog, ibibinta mo po para may pambili ka ng bigas. Ngunit napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil talagang nandun po sa panahon ngayon na talagang pinagpala po ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus dahil kung noon po kilo-kilo ng bigas, ngayon nandun po nasako na ng bigas. Hallelujah! Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. At pasalamatan ko po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus ang patuloy na pag-ingat, paggabay, patnubay niya po sa kalakasang patuloy na pinagkakalob niya po sa akin. Kasi pasalamat ko rin, mga minamahal, na talagang nung nagkasakit po ako, yung pa ako po, mga minamahal, nagmamanas po yan. Lalo na po kapag nakaupo po ako ng mga matagal, 2 hours pataas po, nagmamagay yung pa ako, nagmamanas po siya. Nandun na,
Nawala na po sana yan, pero nung nagkaroon po ako ng dengue, bumalik po siya mga minamahal. At ilang buwan ko po na laging paggaling po ako sa gawain, uuwi po ako na yung paa ko po namamagayan, nagmamanas nga po siya. Lagi ko lamang po yan mga minamahal, nililihan, hallelujah. Nandiyan nga po mga minamahal na pagtingin ko po na yung paa ko, hindi na nagmamanas, hallelujah. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang masasabi mo na sa lahat ng oras at panahon ng ating buhay, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hallelujah! Praise the Lord. Pinapasalamatan ko po ang lahat ng bagay na yan sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Ang pagpapalang material, pinansyal, pisikal, higit ang pagpapalang espiritual, kaya't ang lahat po ng kapurihan, kapasalamatan, tangis sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang.